Hello everyone. Good morning sa lahat. I-share ko lang sa inyo yung mga damit ko. Yung mga damit ko, ito yung mga damit ko, ayan. Hindi ko pa nasuot yan. Kaya lang yung size nito, size small. Kasi parang inaano ko na, parang masikip na kasi sa akin. Parang masikip na sa akin. Pero ipipit ko kung magkakasya pa ba sa akin. Ayan. Ito rin, ano ito, small. Small din yung ano na ito, itong damit ko na ito. Sayang naman yung damit, hindi ko pa ano ito, hindi ko pa nasuot. Hindi ko pa yan nasuot. Ayan o. Baka umiksi na sa akin. Pero ito, pang ano ito talaga eh, pan summer. Ayan. Ito yung pan summer ko. Ito, pero di garter dito sa ano, sa likod. Baligtad pala eh. Iaano ko muna ha. Ayan yung sa harapan niya. Ay. Sandali lang ha. Ayan yung sa harapan niya. Sa harapan niya, parang belt ito, pero hindi siyang belt. Pero sa likod, meron siyang meron siya ng garter. Pero yung size nito, medium, pero hindi ko pa alam kung kakasya sa akin, ipipit ko. At saka, meron pa akong yung black. Ayan o. Kaya alam nyo, yung mga damit ko mahaba. Kaya pagka bumibisita ako sa US, si Ana sabi niya, ang hilig mo kasi magmahaba ng damit. Sabi niya sa akin. Ayan yung isa. Ito rin size medium. Ayan. Hindi ko alam kung ang haba. Tignan ninyo. Sobrang haba. Ewan ko mahilig. Dati kasi, hindi naman ako mahilig sa mahaba, pero ngayon parang komportable ako sa mahahabang damit. Itatry ko, isusukat ko, kung kakasya pa ba sa akin yung yung damit ko. Ipopost ko na, sinukat ko, pero kasya pa sa akin. Pero dito kasi sa sa manggas na ito, medyo yung medyo sumisikip na, small ito, pero nag-i-stretch siya, tingnan ninyo. Ayan, pwede ko pang masuot ito. Kala ko hindi ko na pwedeng masuot yan, no? Tapos yung isa naman, size medium yun siguro, kasya pa sa akin. Pagka lumihit na ito, hindi ko na masusuot, kaya hindi na ako dapat magpapatawa. Tama na yung katawan ko na ito, di ba? Tapos yung isa susukatin ko, naman, ayan, kasyang pa sa akin kasi size medium. Ayan siya, mahaba niya, di ba? Ang ganda niya, no? Ayan yung parang yung parang belt niya. Ayun yung sa likod niya. Ayan, no? Di ba? Masusuot ko pa ito. Bukas aalis kasi ako, pupunta ako ng Brazil. Ito na lang yung susuot ko. Ang hinit ng temperature namin dito, meron kayong makikita yung mga lalakihan ko. Yung mga fitness. Ayan. Ayan siya. Gusto ko sanang mag-fitness dyan. Kaya lang hindi ako makapag-fitness. Kasi sobrang hinit yung temperature yata dito. 30 sa sa init. Ayun yung sa yan namin. Ayun yung sa bahay namin. Sa baba na yan, yung mga naglalaro sila ng bola dyan. Tapos dun sa tagiliran na yun, sa community, yung pupunta yung mga tao, nagkukwento-kwentuhan sila, gano'n. Tamang ko, lumaki-laki na. Ayan. Ito yung mga orchids ko. Hanga ako dito sa aking mga orchids na ito. Yung mga orchids ko na yan, ang tagal na ng mga bulaklak nila. Hanggang ngayon buhay pa yung mga bulaklak ng mga orchids ko. Yung orchids ko na yan, binili ko yan nung pang May, na ngayon, Agosto. O yung mga bulaklak nila, pero yung iba nalalanta na yung mga flowers nila. Ayan, no. Tapos yung mga snake plant ko, ayan. Yung mga snake plant ko, dumami na yan. Tapos, bumili lang ako ng mga snake plant noon. 2 lang.
Tapos rinipat ko. Ang dami ng mga ano. Kaya yung iba pagka nagsusuli sila, pinapabayaan ko na lang, hindi ko na rin nirepat. Kasi wala na akong paglagyan. At saka yung mga jade plant ko, ayan sila. Oo. Babalik pala dun tayo dun sa ano, sa damit na pinagsusukat ko. Sayang naman kasi, bago pa yung ano, naman kasi yung damit ko na ito hindi ko na kasi sinukat. Itong damit ko na ito, hindi ko na sinukat. Kasi size lang nung isa. Sayang naman yung damit ko kung tatapon ko sa ano. Kasi meron naman kami pinagtatapunan ng damit dito. Kasi yung pagka nagtapon ka ng ano dito, kasi yung pagtatapon namin dito ng ano, ng mga basura, alibawa magtatapon ka ng damit na ganyan, may mga container part kang pinagaano, nakahiwalay yung damit, yung plastic din, may sarili din meron din sariling container, at saka yung mga karton, may sarili din mga container yan. Kaya yung mga lalagyan namin ng basura dito, hiwa-hiwalay, yung karton nakahiwalay, tapos yung mga plastic, nakahiwalay din ng lalagyan. Tapos yung basura talaga sa kitchen, yung basura namin sa kitchen yan, every week yan. Kasi meron kaming meron kaming calendar na sinusunod namin kung kailan ba itatapon yung basura. Kasi yung sa basura sa kusina, every week yun. Tapos yung namin, yung mga plastic, may araw din kung kailan mo itatapon. Kaya every year binibigyan kami ng ng mga calendar para alam namin kung kailan namin ibababa yung namin, yung basura namin. Tapos yung karton din parang isang beses sa isang lang yata. Isang beses sa isang buwan nila kinukuha yung mga karton. Yung naman yung mga plastic, 2 beses sa isang buwan nila kinukuha. Pero yung talagang basura, kinukuha nila yun. Every week nilang kinukuha yung sa basuraan. Dati kasi nagpadala ako ng balikbayan back sa Pilipinas. At saka yung mga damit, nagpadala din ako doon. Medyo masilan yung mga binibigyan ko ng mga balikbayan box. Sinabi nila na pinaglumahan na daw yung mga damit na pinapagdala namin. Katulad ito, hindi ko pa sinuot talaga. Wala pa suot siya. Tinanggal ko lang yung tag. Hindi ko pa nasuot itong damit ko na ito. Kaya lang, kapag sumikip na sa akin, marami rin akong mga damit dyan, sumikip. Mga, mga binili ko sa butik. Kaya pag minsan gusto ko na lang mag-live selling ng second hands na mga damit para yan ako. Kasi pagka nagpadala ka ng damit sa Pilipinas, sasabihin nila yung pinaglumahan na daw ng damit ang pinapadala na kasi dito sa amin 2 times a year meron kasi nagsisale sila. Syempre pagka sale na ganun, syempre mamimili ka kasi kung hindi sale lang kanya, kasi yung mga damit dito mahal yung mga damit. Kaya pumupunta kami pagka maraming namimili ng mga damit kapag sale. Kasi 2 times a year meron kaming meron kaming 1 month sale. Kaya ganyan kaming kasi tapos yung mga damit noon may mga 50%, may mga 70% na nila. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko sa damit ko kasi yung mga damit ko, ang dami akong damit dito na hindi ko sinusuot. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Itatapon ko kasi kung tatapon ko sa container part yun, lalo na yung mga damit. Kasi yung mga damit, may aparting container yun. Tapos yung damit na yun, kukunin ng gobyerno. Tapos ibebenta yan yung ukay-ukay na sinasabi nila. Ayan, ganoon. Ibebenta nila kasi dinadala nila doon. At saka lalo na pagka alimbawa yung isang tao. Kasi dito sa amin sa Belgium, hindi ka pwedeng
Depende din kasi sa mga ano. Basta dito, pagka tumungtong ka ng 18 years old, dapat nakahiwalay ka na sa ano mo, sa mga parents mo. May sarili ka na ng bahay na gano'n. Tapos, katulad nung ano, kasi nung ano, pagka yung isang tao, ano na, namatay na siya, ganoon. Tapos, syempre, marami siya ng mga gamit doon sa ano, sa bahay. Syempre, nila ng ano, na second hands, yun nga yung mga ukay-ukay na ano, ukay-ukay na damit. Pero yung iba, makita po, may mga tag pa. Kasi talagang, maano ka dito kapag ka nakasale kasi, mapapabili at mapapabili ka wala sa oras. Nakikita mo kasi yung mga damit dito. Makikita mo yung damit dito. Kaya ako rin yung mga sapatos ko dyan. Ang dami ko rin mga sapatos dyan. Kasi pagka nagbibisita ako sa pamilya ko, lalo na pagka December. Pagka December sa ano kasi sa US, pagka December, simula ng 1 ng December hanggang December 31, nakasale sila. Kaya ngayon, yung mga sapatos ko, dami kong binili ng sapatos, hindi ko pa rin nasuot. Hindi ko pa rin nasuot. Pati nga yung mga bagong, mga bagong Michael Kors, ang dami dyan, hindi ko nagagamit. Kaya gusto kong i-live selling ko na lang yung pagka may time ako.